tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Ibinabalik muli ng Estados Unidos ang buong naval blockade o pagkubkob sa dagat laban sa lahat ng mga daungan ng Iran. Nagbanta rin si Pangulong Donald Trump na sasalakayin ang mga planta ng kuryente at mga tulay sa susunod na linggo kung hindi babalik sa negosasyon ang Tehran. Ito ang pinakabagong paglala ng tensyon na nagbabantang magdulot ng krisis sa pandaigdigang seguridad. Ayon sa opisyal na pahayag ng militar ng Estados Unidos, naglunsad na sila ng panibago at mas matinding serye ng mga pag-atake. Layunin nitong tuluyang pahinain at sirain ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit sa pagsalakay sa mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz. Ang estratehikong rutang ito ay naging pangunahing sentro ng sagupaan, kung saan pilit na ipinagtatanggol ng Amerika ang malayang paglalayag at kaligtasan sa buong rehiyon. Sa panig naman ng pamahalaan sa Tehran, ipinahayag nito na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz matapos muling sumiklab ang matitinding labanan noong nakaraang linggo. Dahil sa pangyayaring ito, tuluyan nang nawalan ng bisa ang marupok na kasunduan sa tigil putukan na naabot noong nakaraang Hunyo pagkatapos ng ilang buwang madugong labanan na kumitil na sa buhay ng libu-libong mamamayan at sundalo sa buong rehiyon. Sa isang eksklusibong panayam sa Fox News, direktang nagpahayag si Pangulong Donald Trump ng kanyang matitinding babala laban sa Iran. Sinabi niya na bagamat huli niyang pupunahin ang mga pasilidad ng enerhiya, tiyak na sasalakayin ito ng Amerika sa huli. Idiniin pa niya na sa susunod na linggo ay target na ang mga planta ng kuryente at mga tulay, maliban na lamang kung magpapasya ang pamahalaan sa Tehran na makipag-ayos. Dagdag pa ng Pangulo ng Amerika, ang mga negosyador ng US ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanilang mga katapat sa Iran upang ihatid ang isang malinaw at direktang mensahe na kailangan na nilang makipagkasundo sa lalong madaling panahon. Ayon sa mga ulat, ang babalang ito ay nagpapakita ng kawalan ng pasensya ng Washington sa tila pagmamatigas ng pamahalaang Iranian na patuloy na tumatangging sumunod sa mga kondisyon. Bilang tugon sa mga banta, nagpahayag ang hukbo ng Iran nitong Miyerkules ng umaga na naglunsad sila ng mga matagumpay na pag-atake gamit ang mga drone laban sa mga posisyon ng militar ng Amerika sa Azraq, base sa bansang Jordan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag o kumpirmasyon ang Pentagon hinggil sa pinsala o bilang ng mga nasugatan sa nasabing base militar na lalong nagpapataas ng pangamba sa mas malawak na digmaan. Bukod dito, inihayag din ng makapangyarihang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran na matagumpay nilang tinarget ang mga imbakan ng armas at iba pang pasilidad ng militar ng Amerika sa Bahrain at Kuwait. Bagamat hindi pa nakukuha ng Reuters ang independenteng beripikasyon sa mga ulat na ito, ang mga ganitong pahayag ay nagpapakita ng determinasyon ng Iran na lumaban at maghiganti sa buong gitnang silangan. Ang muling pagsiklab ng labanan sa mga nakalipas na araw ay nagdulot ng matinding pagdududa sa komunidad ng mga bansa kung may saysay pa ba ang Memorandum of Understanding na nilagdaan noong nakaraang buwan. Marami ang nangangamba na hindi na maabot ang permanenteng kapayapaan sa digmaang ito, na kasalukuyan ng nagpapahirap sa mga karatig bansa ng Iran at nagdudulot ng malaking pagkagambala sa supply ng enerhiya sa mundo. Ayon sa ulat ng pamahalaang lokal sa Iran, tinamaan ng mga missile ng Amerika ang isang lokasyon malapit sa Bandar Abbas, isang mahalagang lungsod sa baybayin ng Strait of Hormuz. Iniulat din ng opisyal na ahensya ng balita ng Iran na IRNA na may mga projectiles ng US na bumagsak malapit sa sirik sa timog na bahagi ng bansa, na nagpapatunay sa lumalawak na saklaw at tindi ng mga pag-atake ng militar ng Estados Unidos. Sa kabila ng matinding panggigipit ng Amerika, nananatiling matatag at palaban ang pamahalaan ng Tehran. Ayon kay Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi, nagkakamali ang Estados Unidos kung iniisip nitong mapipilitan ang Iran na bumalik sa negosasyon sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga militar at pang-ekonomiyang blockade. Binigyang diin niya na hindi kailanman susuko ang kanilang bansa sa ilalim ng pananakot na ito. Bago pa man magsimula ang digmaang ito noong Pebrero, ang Strait of Hormuz ay itinuturing na pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong mundo. Tinatayang halos ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis at likidong gas sa daigdig ang dumadaan sa kipot na ito araw-araw. Kaya naman, ang anumang banta ng pagsasara o blockade sa rutang ito ay may agarang epekto sa presyo ng petrolyo at sa ekonomiya ng maraming bansa.
Ayon sa opisyal na pahayag ng Estados Unidos, sinalakay ng Iran ang 7 komersyal na barko sa nakalipas na linggo lamang. Ang mga marahas na pag-ataking ito ay nagresulta sa pagkamatay, pagkawala o pagkakasugat ng halos 12 tripulante mula sa iba't ibang bansa. Ang ganitong mga insidente ay nagpapakita ng lumalalang panganib para sa mga sibilyang seafarer na naglalayag sa mga internasyonal na katubigang ito. Samantala, kinumpirma ng United Arab Emirates na isang tripulanteng Indian ang napatay habang 8 iba pa ang nasugatan nang salantay ng mga cruise missile ng Iran ang 2 Emirati oil tanker sa Strait of Hormuz. Ang paggamit ng mga advanced na armas laban sa mga barkong pangnegosyo ay lubhang kinondena ng komunidad dahil sa direktang paglabag sa batas pandagat at kaligtasan ng mga inosenteng sibilyan sa dagat. Sa kabilang banda, ipinagtanggol ng Revolutionary Guard Corps ng Iran ang kanilang marahas na aksyon sa Kiput. Sinabi nila na 2 dambuhalang supertanker ang kanilang pinatamaan at pinatigil matapos umanong baliwalain ng mga ito ang paulit-ulit na babala ng kanilang hukbong dagat. Bagamat hindi tinukoy ng Iran ang pagkakakilanlan ng mga barkong ito, malinaw na layunin nilang ipakita ang kontrol sa daanang ito. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nagmungkahi si Pangulong Trump noong Lunes ng pagpapataw ng 20% singil sa lahat ng komersyal na barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Ang panukalang ito ay agad na umani ng matinding pambabatikos mula sa ahensya ng shipping ng United Nations na nagbabala na ang gayong hakbang ay labag sa batas internasyonal at lalong magpapalala sa krisis sa ekonomiya. Subalit nitong Martes, tuluyan ng ibinasura ni Pangulong Trump ang ideya ng transit fee sa mga barko. Sa halip, sinabi niya na maghahanap siya ng mga kasunduan sa pamumuhunan kasama ang mga bansa sa Gulpo. Bagamat hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang Pangulo, ang pagbabagong ito sa kanyang polisiya ay nagpapakita ng pagsisikap na makahanap ng iba pang solusyon nang hindi nagagalit ang kanyang mga kaalyado. Ang muling pagpapatupad ng naval blockade laban sa mga barkong papasok at lalabas sa mga daungan ng Iran ay opisyal na nagsimula kahapon. Sinabi ni Trump na bukas ang estratehikong kipot sa lahat ng bansa maliban sa Iran. Sa kasalukuyan, may higit 20 barkong pandigma ng US Navy at daan-daang eroplano ang nakadeploy sa rehiyon upang ipatupad ang kautusang ito at tuluyang pigilan ang mga operasyon ng Iran. Ang patuloy na sigalot na ito ay nagiging hindi popular sa loob ng Estados Unidos, lalo na't patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina habang papalapit ang halalan sa darating na Nobyembre. Ang mga mamamayang Amerikano ay nagsisimula ng dumaing sa epekto ng digmaan sa kanilang pang-araw-araw na gastusin na maaring magkaroon ng malaking epekto sa politikal na kapalaran ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, ang presyo ng Brent crude oil ay tumaas ng 15% sa nakalipas na 7 araw at umabot na sa $85 bawat bariles, ang pinakamataas mula noong Hunyo. Nagbabala ang IMF na ang pagpapahaba ng digmaang ito ay magdadala ng malaking panganib sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na't marami ng bansa ang halos maubos na ang kanilang strategic reserves para lamang sa mga consumer. Sa huli, nananatiling napakataas ng halaga ng digmaang ito na kumitil na sa libu-libong buhay sa Iran at Lebanon mula pa noong Pebrero. Habang iginigiit ng Washington na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran, hiling naman ng Tehran ang pag-aalis ng mga parusa at pagkilala sa kanilang kontrol sa kipot.